ginagawang negosyo ang pangalan ng kanilang anak nang walang pahintulot at walang konsiderasyon. Ito ay tungkol sa pakiramdam ng mga mataong kumikita mula sa isang trahedyang patuloy pa nilang iniiyakan. Kapag may nagbebenta ng produkto gamit ang pangalan ng isang yumao nang walang pahintulot sa pamilya, natural lamang na magkaroon ng tanong, sino nga ba ang nakikinabang? Ni Mr. Rene Baterbonia. Bakit nga ba tila nagsusumigaw at humihingi ng pagrespeto sa yumaong anak nito? At ilang mga business man ginawa pong business ang pagkamatay nitong si Mr. Rene Baterbonia. Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more updates. Sa panahon po ng social media ay malibilis kumalat ang simpatya. Sa loob lamang ng ilang oras matapos ang isang trahedya ay libu-libong tao ang maaaring magbigay ng pakikiramay, magbahagi ng mga larawan at magpahayag ng suporta sa pamilya ng mga biktima. Ngunit kasabay nito may isa ring realidad na madalas na hindi na pag-uusapan, ang manipis na linya sa pagitan ng pag-alaala at pagkakakitaan. Ito ang sentro ng usapin matapos manawagan si Robilyn Baterbonia, ina ng yumaong basketball player na si Rene Bobet Baterbonia, na itigil ang pagbebenta ng mga jersey at iba pang produktong ginagamit ang pangalan at imahe ng kanyang anak. Ayon sa kanyang pahayag, nasasaktan umano ang kanilang pamilya sa mga taong ginagawang negosyo ang pangalan ng kanilang anak nang walang pahintulot at walang konsiderasyon sa nararamdaman ng mga naiwan. Ang panawagang ito ay agad na umani ng suporta mula sa maraming netizen. Ngunit nagbukas din ng mas malawak na discussion tungkol sa kultura ng paggunita, sports memorabilia at etika sa panahon ng digital commerce. So kapag pinag-uusapan ng ganitong usapin, madaling makalimutan na sa likod ng bawat pangalan ay may isang pamilya. Para sa publiko, si Bobet ay isang atleta, isa siyang promising basketball player na may pangarap na makapaglaro sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Ngunit para sa kanyang ina, siya ay anak. At kapag ang isang ina ay nawalan ng anak, ang sakit na dulot nito hindi madaling maipaliwanag. Marahil ito ang dahilan kung bakit naging emosyonal ang kanyang panawagan, hindi lamang tutungkol sa jersey, hindi lamang tutungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pakiramdam ng mga mataong kumikita mula sa isang trahedyang patuloy pa nilang iniiyakan. Dahil may mga pagkakataon na may mga businessman kasi na imbis na makiramay dito po sa pagpanaw ni Mr. Rene Baterbonia na talaga namang parang buong bansa at buong Pilipinas tinututukan yung kasong ito. At buong Pilipinas po ay talagang umiiyak sa kanyang pagpanaw, lalong-lalo po yung kanyang ina na nadagdagan pa ng sakit dahil nga nakikita niya na parang ginagawa pong negosyo yung kanyang anak. Kasi meron po siya mga nakikita online na gumagawa po ng mga jersey kung saan naroroon ang pangalan at litrato ni Mr. Rene Baterbonia. Sabi dyan, may mga pagkakataon ng paggawa ng jersey, tarpaulin, commemorative shirt o memorial item ay ginagawa bilang pagpapakita sa ana ng suporta. Pero maraming fans ang gumagawa nito upang ipakita ang kanilang pagmamahal sa isang atleta, artista o personalidad na kanilang hinahangaan. Sa kabilang banda, nagiging komplikado ang sitwasyon kapag may pumapasok ng elemento ng negosyo. Okay sana na parang ginagawa nila ito bilang pagbibigay pugay nga doon po kay Mr. Rene, pero ang nasaktan po yung nanay or ina ni Mr. Rene Baterbonia dahil ginawa na po siyang negosyo. Kapag may nagbebenta ng produkto gamit ang pangalan ng isang yumao nang walang pahintulot sa pamilya, natural lamang na magkaroon ng tanong, sino nga ba ang nakikinabang? At para kanino ba talaga ang kita? Ito ang mahalagang punto sa usaping ito. Hindi naman masama ang pag-aalaala, hindi rin masama ang paglikha ng simbolo ng suporta. Ngunit kapag ang alaala ng isang tao ay nagiging produkto, kailangan itanong kung saan nagtatapos ang pagkilala at saan nagsisimula
ang pagsasamantala. No, parang sinasabi nilang sinasamantala nila yung pagkakataon na ganun nga yung sitwasyon ngayon, ang dami pong nakikisimpatya doon sa pagpanaw nga ni Mr. Rene. Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis mabenta ang mga memorial items ay dahil sa emosyon. Kapag may isang trahedyang gumigimbal sa publiko, maraming taong naghahanap ng paraan upang ipahayag ang kanilang pakikiisa. May bumibili ng kandila, may nagsusot ng ribbon, may bumibili ng mga commemorative shirt. Sa maraming pagkakataon, mabuti yung kanilang layunin. Ngunit, hindi lahat ng tao ay may parehong intensyon. Mailan ding nakikita ang oportunidad upang kumita habang mataas pang interes ng publiko. Ito ang masakit na realidad sa modernong panahon. Sa kabila kasi ng trahedya, maraming institusyon at individual ang nagsisikap na panatiliin ang alaala ni Bobet sa paraang may dignidad. Ipinagkaloob sa kanya ang iba't ibang parangal matapos ang kanyang pagpanaw, kabilang dito ang pagreretiro ng kanyang jersey number at maging ang pagpapangalan ng isang court bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon bilang atleta. So ang ganitong uri ng pagkilala ay mahalaga dahil nakatuon ito sa kanyang naging ambag at hindi sa commercial na pakinabang. Ang malaking pagkakaiba ng memorial at merchandise, ang memorial ay para sa alaala, ang merchandise ay para sa merkado. At kung minsan nagkakaroon ng banggaan ng dalawang ito. So, ang tanong nga ng lahat, dapat bang ipagbawal ang lahat ng mga jersey? Ito ang isa sa pinakamahirap na tanong. May mga taga-suporta na nagsasabing ang pagsusuot ng jersey ni Bobet ay isang paraan upang maipagpatuloy ang kanyang inspirasyon. Sa kanilang pananaw, hindi ito negosyo kundi simbolo ng pagmamahal. May punto rin naman sila, 'di ba? Ngunit, kung ang jersey ay ginagawa at binebenta ng walang pahintulot, yun po yung sinasabi po ng pamilya. Nang walang pahintulot ng pamilya, mas nagiging komplikado yung usapin. Hindi naman po sinabi ng ina ni Mr. Rene Baterbonia na wag kayong magbenta, 'di ba? Wag kayong gumawa ng mga paraphernalia or commemorative mga items na nagpapaalala sa isang tao like Mr. Rene. Ang pino-point out niya dito dapat meron pong consent mula sa kanyang mga mahal sa buhay. Marahil ang pinakamainam na hakbang ay magkaroon ng malinaw na koordinasyon sa pamilya. Kapag nagkaroon ng commemorative items, dapat malinaw kung sino ang gumagawa, saan napupunta yung kita at kung may paintulot mula sa mga naiwan. May bagong konsepto na tinatawag na ilang respect economy. Ito ang idea na hindi lahat ng bagay na maaaring pagkakitaan ay dapat pagkakitaan. Dahil may mga pagkakataon ang moral na konsiderasyon ay mas mahalaga kaysa sa potential na kita. Sa kaso ni Bobet, hindi lamang isang pangalan ang pinag-uusapan. Isa siyang anak, kaibigan, kaklase, teammate at inspirasyon sa maraming tao. Kapag ginagamit ang kanyang pangalan para sa negosyo, may kaakibat itong responsibilidad. Maraming aral ang maaaring makuha mula sa pangyayaring ito. Una, hindi lahat ng viral na produkto ay otomatikong katanggap-tanggap. Kalawa, pagkakaroon ng mabuting intensyon ay hindi sapat kung walang konsiderasyon sa nararamdaman ng pamilya. Ang ikatlo, may mga pagkakataon ang pinakamahalagang paraan ng pag-aalaala ay hindi ang pagbili ng isang bagay, kundi ang pagsasabuhay ng mga pagpapahalagang iniwan ng isang tao. No? So, to sum it all, ang panawagan kasi ng ina ni Mr. Rene Bobet Baterbonia igit pa sa simpleng pagtutol sa pagbebenta ng jersey. Sa itong lipunang mabilis, isa itong paalala na sa likod ng bawat balitang binabasa natin, may mga taong patuloy na nasasaktan. Sa ilang lipunang mabilis na mag-react at mabilis ding magnegosyo, mahalagang huwag mawala ang pagiging sensitibo sa damdamin ng mga pamilyang naiwan. Maraming tao ang tunay na nagmamahal at tumahanga kay Bobet. Ngunit kung nais talaga nating parangalan ng kanyang alaala, marahil ang unang hakbang ay ang pagrespeto sa kahilingan ng kanilang pamilya. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang nagmamay-ari sa kanyang alaala ay hindi ang publiko, kundi ang social media at hindi ang mga negosyante, kundi ang mga taong araw-araw pa ring nagdadalamhati sa kanyang pagkawala. So kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV and DarEds channel. God bless everyone.